Magandang hapon po. Nagsimula ng oral arguments kaugnay sa issue ng stock distribution option na pinirmahan ng HLI management ang ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita. May flash report si June Veneracion. June? Labing dalawang mahistrado ng Korte Suprema ang dumidinig ngayon sa oral argument sa kontrobersyal na land reform case ng lupain ng pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. Punong-puno itong session hall ng Korte Suprema para sa kauna-unahan ng oral argument sa isang usapin na may kinalaman sa land reform. Unang pinagsalita ang panig ng Hacienda Luisita Incorporated. May 25 minuto ang abogado para ilatag ang kanyang argumento. Susunod ang abogado ng gobyerno sa pagkakataong ito ay ang Office of the Solicitor General at ang panghuli ang abogado ng mga magsasaka. Pangunahin sa isyong tinatalakay ang 1989 stock distribution option kung saan shares of stock ang ipinamahagi ng Hacienda Luisita at hindi lupa. Ibinasura ito ng Presidential Agrarian Reform Council kaya humantong ang kaso sa Korte Suprema. Sa sobrang kontrobersyal ng kaso, maraming nagka-interes na makinig, lalo na ang mga estudyante mula sa iba't ibang law school dito sa Metro Manila. Sa pagkakataong ito, ipapakita namin sa inyo ang live na video ng nagaganap na rally dito sa Taft Avenue. Dito nga sa lungsod ng Maynila kung saan maraming militanteng grupo ang nagsama-sama para nga makiisa at magbigay ng suporta sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. 2 lane na lang itong gumagana dito sa Taft Avenue kaya paalala po sa mga motorista, lalo na yung mga dadaan sa southbound lane ng Taft Avenue ay maghanap-hanap na po kayo ng ibang alternatibong madaraanan dahil tiyak na aabutin kayo at maiipit kayo sa napakatinding trapiko dito sa Taft Avenue. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa labas ng Korte Suprema. Balik sa ilala. Maraming salamat, June Veneracion. Samantala, 41 na ang kumpirmadong patay matapos mahulog sa bangin ng isang bus sa Benguet. Ayon sa pulisya, kabilang dito ang 2 bata at isang sanggol. Galing Baguio ang bus at papunta sana ng La Union nang madisgrasya pasado 9 ng umaga kanina. May lalim na 35 talampakan ng bangin na pinaghulugan nito. 49 raw ang lula ng bus at malubhang sugatan ng 8 pasahero. Itinakbo na sa ospital ang iba pang sugatan. Batay sa salaysay ng konduktor sa pulisya, pumalya umano ang preno ng bus. Tulong-tulong pa rin ng pulisya, bumbero at iba't ibang rescue team sa rescue operations para sa iba pang biktima. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Oral argument tungkol sa Hacienda Luisita ngayong hapon, sinasabay ng rally ng daang-daang magsasakang tutol sa compromise agreement. Exclusive, bus driver, sugatan matapos pagbubarlin ng nakagitgitang motorista sa EDSA. At Fanny Serrano, tutulungan daw si Krisa May na maganda para sa Miss International Pageant. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita mamaya pagkatapos ng langit sa piling mo at bago ang Pilyang Kerubin.